Kamusta po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. Naway ingat po tayo sa duty natin. So ngayon po, sagutin po natin yung tanong ng isa nating followers na about po dun sa bilang isang officer daw. So ganito po yung tanong niya. Sir, posible po ba na ma-hire sa pagiging SO or security officer kahit walang experience sa pagka-SG? Salamat po sa pagsagot. So, nasagot na po natin to. May mga meron na po tayong mga vlog previous. Sasagutin natin kasi siyempre malamang po sila niyan hindi nila nasundan or bagong followers natin. Kaya I have to accommodate yung mga ganito pong tanong kahit paulit-ulit. At least po nasusustain natin yung tanong ng mga ano po natin. So, sinasagot ko sila naman through message pero iba pa rin na iba-vlog natin para at least po maraming nakaka-relate naman po dun sa tanong niya. Okay, so pwede ho ba na ulitin natin yung tanong niya na maging SO na mag-apply or ma-hire nang hindi dumadaan sa pagiging SG? So pwede po. So titingnan po kasi dyan nung nag-hire sa inyo yung qualification po natin. So hindi naman kasi kung na kahit sino na lang pwede. Tandaan po natin, hindi biro po ang pagiging security officer lalo't kung ang detachment ay malaking i-handle natin. Kahit namang maliit, wala yan po yan sa lawak, laki, uliit ng ating i-handle. Ang pinakamahalaga po dapat dyan, masustain natin yung needs ng ating client kung ano yung expectation nila sa pag-hire sa atin. Ano po? So, ang kailangan lang po natin dyan kung sakali naman po talaga hindi tayo dumaan sa pagiging security guard, marami naman po. Pero yun nga sinasabi ko palagi, mag-e-extend tayo ng effort. We have to adjust. Paano po yun? Siyempre, halimbawa, na-hire tayo, qualified naman po tayo, graduate tayo ng college or kasi pag sa high school graduate, kasi ngayon pwede na high school graduate, dapat full experience ka na. Kumbaga napagdaanan mo lahat. Kaya nga binibigyan ng chance sa mga high school graduate na maging officer kasi andun na kumbaga punong-puno na sila ng experience. Talagang kumbaga bihasang-bihasa na sila, hinog na sila sa larangan ng security industry. Kaya pinibigyan ng chance. Ngayon, kung high school graduate tapos po hindi duman sa pagiging SG, hindi po talaga po pwede yan. Sa aking pananaw lang po yan ha, kasi ang hirap talagang mag-adjust. Pwede siguro mabusising dadaanan niya, pero kinakailangan talaga ma-expose siya sa pagiging security guard para po sa akin yon. Pero kung kay college level po tayo, may mga na-handle na po tayong parang pag-handle din ng mga tao, so pwede po yan. Kasi more on how you manage people na dito kasi may mga subordinates ka, ima-manage po natin yan. Hindi po pwedeng como officer ka, lahat na lang gagawin mo, didiktahan mo yun, hindi po ganon. So, dapat become a leader. So, dapat meron kang pagiging sa sana is as leadership. Hindi boss style na kung officer ka lahat na lang, alam mo na hindi po yun. Kaya nga, mag-a-adjust po tayo. So, ang gagawin lang po natin dyan, pag-aaralan natin yung trabaho ng SG. So, yun po pwede. Huwag tayong magdalawang isip. Pero, yun nga, dapat, kumbaga sa laban, hindi ka pa bihasa. Kumbaga sa pagta-target o pagbabaril, hindi ka pa bihasa, medyo mag-aaralan mo po talaga. So, madali lang naman po yan Kaya sinasabi ko sa mga bagong officer, kinakailangan, huwag niyong gawing kalaban yung mga security guard nyo. Kumbaga, hindi ko sinasabing makibanding tayo na to the point na kukompromise tayo yung pagiging officer natin. Ibig sabihin po, tatanungin natin sila. Alam mo, hindi ka talaga duman sa pagiging security guard, hindi mo alam kung ano yung pag-handle ng mga trabaho nila, so napag-aaralan naman po lahat ng bagay kasi yung mga security guard na yan hindi naman talaga na on the spot guard na sila, diba? So nagsimula rin sila from the basics. So ganoon din po tayo, aaralin lang natin, tanongin natin ano ba yung pwede, ano ba yung gagawin dyan, paano ba to, lalo sa mga specific post. Hindi po pwede na ang post lang pare-parehas ang transaction, iba-iba po yan. So dapat kung ano yung post sa area na hahawakan natin bilang mga officer, at bago pa lang tayo dyan, kailangan pag-aralan po natin yan. Isa-isahin natin ano yung ginagawang transaction dito, sa post na to, sa post na yan, at sa iba pang post. Yun. Para at least yung flow ng trabaho, kasi lahat po sa officer yan babangga Diba yung decision making. So dapat at least knowledgeable po tayo doon. So kaya naman po yan kung talaga mag-a-adjust talaga. Hindi po pwede. Kasi sa bahay, dadalhin mo pa yung mga house rules, babasahin natin. Talagang adjust po talaga. Kasi ako rin po, nagsimula din ako sa pagiging officer, talagang
Sabi ko ayoko talaga kasi hindi ako masyado rin matatas pagdating sa sa mga ganyang pag-handle. Kaya lang syempre sabi ng commander ko dati, andun tiwala nila, sabi niya kaya mo, alam namin, marunong ka, mahusay ka. So, sabi ko, kung pinagkakatiwalaan nila ako, bakit yung ako sa sarili ko parang nagda-doubt, di ba? So, you have to grab the opportunity. Though, marami talaga mga consequences, pero sabi nga, we cannot grow pag hindi natin naranasan yung mga consequences na yan. Maging handa lang tayo. Ang dami naman pwedeng tanungan, naging mga inspector natin, mga operation natin, hindi tayo iwanan naman yan, aalalayan tayo yan. Kaya dapat lang, ilagay sa puso yung pagtatrabaho, lalo sa mga tao natin. Dapat kaya natin silang pasunurin na may respeto. Huwag yung takot. Alisin natin sa isip natin yung kailangan matakot sa atin yung mga tao natin. Hindi maganda kasi pag takot kasi parang ang babaw lang yan. Sige, susunod yan. Pag nandiyan ka, pag talikod mo, wala na. Pero yung may respeto kahit wala na nandiyan ka. At naramdaman nila yung ginagawa natin sa kanilang pagmumold, pag-criticize or yung tinatawag na constructive criticism, mararamdaman nilang para sa amin susunod ang mga yan. Napagalitan natin, napagsabihan, pero hanggang doon na lang. Dapat after nun, kausapin mo na, kumusta dyan, nag-break na ba kayo, kumain na ba kayo, yung mga ganong pag-inform natin sa tao natin, malaking impact sa kanila yan na nararamdaman nila na talaga may pagpapahalaga tayo sa kanila. Yun ang dapat makita ng mga subordinates natin, lalo yung mga bagong officer na maramdaman nila may pagpapahalaga ka sa kanila. Ginagawa mo yon kahit sabihin na papagalitan sila, para sa protection nila. At syempre, doon sa trabaho natin. Ganun po dapat. Tsaka dapat nag-extend tayo na magturo sa kanila. Hindi po pwedeng maging madamot tayo sa kaalaman. Dapat open tayo. Kasi, sino ba yung gumagawa ng trabaho sa detachment natin? Di ba? Sila tayo lang nagsusupervise. May ginagawa tayong trabaho ng officer, yung mga talagang pang-officer na ginagawa. Pero kung titingnan talaga natin, sila naman talaga yung nagpasasakripisyo dyan, naiinitan, kasama yung mga tao, na pagsasabihan sila ng mga client, ng mga bisita. Minsan, siyempre, maraming mga pasaway din ng mga client, ng mga visitors na sinasabihin, arrogante ang guard, sitahin mo lang na walang ID. Siyempre, yung mga ganong kailangan po, pahalagahan natin sila kasi hindi rin biro yung ginagawa nila. Yun po yung pinaka dapat nating mandato sa sarili natin, lalo sa mga bago. Kasi ito nga si Sir, bagong officer siya na ay bagong mag-apply siya as an SO pero hindi siya doon sa pagiging SG. Pwede yun. Sapat nga sundan natin yung mga nasabi ko po na gano'n. Kung meron pa tayo, dagdagan na lang po natin at magpa-mentor po tayo. Huwag tayong matakot na magtanong kahit na plain card sila, officer tayo, tanungin natin, paano ba yung idea, ano ba yung ganito? Kasi iba na iyang magtanong, parang ang tingin sa kanila mahina, officer nagtatanong, hindi po yun. Kung yung tanong po natin is credible naman, kumbaga may laman at dapat tanong tayo. Kasi sabi nga, may alam tayong officer na hindi nila alam. At may alam din sila na hindi natin alam. So pag binagsama natin yung mga kaalaman natin sa bawat isa sa detachment, hindi napakalago, lalago at gaganda yung detachment natin. Kaya ako during my briefing, sabi ko, any concern, suggestion, clarification, kasi makakakuha tayo ng idea dun sa sasabihin nila. Diba? O sir, may mga ganito po, ganyan. Diba? Mga pala, sige, gawin natin yan. Diba? Kasi iba dyan na officer, parang ayaw nilang mag-suggest yung tao nila. Parang pag nanggaling yung suggestion dun at naging maganda yung outcome, parang hindi na credit sa kanya. Tandaan po natin, ano man ang gawin ng mga tao natin nang mabuti, maayos sa trabaho, sa atin po din makikredit yan kasi officer tayo nila Ibig sabihin, mahusay yung officer kaya ayan, ang gagaling ng guard nila. May pa tayo matatakot magturo ng tama at ng mga kaalaman. Hindi po ba? Ngayon, kung puro palpak ang guard natin, ang gusto mo tanggalin na lang yung tao, ibig sabihin mahina tong officer kasi hindi nagtatagal ang tao. Akala po ba natin ang iba ng mga laling mga bago pala yung parang talagang andun yung burning desire nila na talagang as an officer, di ba? Yung mga ganun po kasi yung parang officer na ako, kailangan ganito. Hindi po, kailangan you have to handle as an officer yung ating title na hindi pwedeng nandun yung angas, yung yabang. Kailangan nandun yung pagiging leadership na pagpapahalaga sa mga tao natin. Tandaan po natin, ano yung mukha ng tao natin sa detachment natin. Ikaw po yan as an officer. Kung magulo, hindi maayos, wala kang ginagawang paraan, ikaw ang magulo dyan. So dapat kung talagang given maraming magulong guard, minsan assistant mo pa, yan ang sa iyo yung bias yan, mga ganyan. So pag hindi mo na makuha sa tamang paraan,
dapat we make a report para masustain kasi hindi po tayo makakawala dyan. Hindi ko sinasabi na kapag magulo yung officer na kumbaga pag pinagtagal po natin yan, kailangan andun yung action taken. Dapat advance tayo dyan. Hindi po pwedeng palalalain pa natin ang problema bago natin actionan. Kailangan kung ano yung problema, i-work out agad. Huwag hahayaan na matapos ang maghapon o ilang ano yan. Kailangan i-push natin yan. Especially sa mga agency na kung minsan, siyempre, hindi natin maiiwasan yung mga bata-bata system. Given na yan, realistic po tayo, totoo po yan. Pero, dali natin sa tamang proseso. Diba? Follow up lang yan. Kasi pag pinabayaan din natin, lahat ang balik niya. Kasi ang mga officer natin sa agency, marami yung ginagawa yan. Sakit din ang ulo ng mga yan. Sa dami ng mga consequence na nangyayari sa isang agency, hindi na magkakanda karamo yung mga yan kung saan pupunta na yung silang problema. So, intindihin din natin sila. Ano po? So, kung ganun po ang gagawin natin as bagong mga officer na tayo mag-a-apply, huwag po tayo matakot. Basta't alam po natin na ang trabaho mo na pupuntahan mo, hindi biro. So, mag-extend mag-adjust po tayo, mag-exert tayo ng effort natin para masustain po lahat yun. Kaya huwag pong matakot. Kaya pwede po sir, sa tanong mo sir, na pwedeng maging security officer kahit doon sa maging SG, pwede po. Kasi sigurado po, kaya natanong niyan is qualified po kayo. So, ingatan nyo po yun. Dapat po yung pagiging officer ninyo, pag kayo naandyan na bigyan ng pagpapahalaga na ang aim po natin, matulungan natin yung mga subordinates natin na mag-grow din sila. Kasi ako, in my part, gusto ko yung mga tao ko maging officer din. Kaya marami din po ako nakikreate ng mga SG na nagiging officer. Tinutulungan ko sila. Huwag kang matakot yan. Kailangan alalayan po natin. Kasi para may susunod na officer. Kasi pag wala kang na-create na officer or na-mold na isang officer, para mahina po tayo nun. Kailangan meron tayo nag-grow na susunod sa mga yapak natin na may endorse natin. Kasi halimbawa, nag-retiro tayo or nakapunta tayo sa ibang agency, mag-resign tayo sa bagong agency, iangat na lang natin yung kasama natin, na alam natin marunong. Kasi alam niya na yung trabaho. Ba't ka pa kukuha sa labas? Kasi ako, sa pananaw ko po kung kukuha na ako ng officer na susunod na magiging assistant ko, dapat dito na sa tao ko. Diba? Kasi bakit? Alam niya na lahat ng trabaho eh. Kasi kukuha ka pa sa iba, tuturuan mo pa, edi ang hirap po nun. Baka magka-problema lalo. Ito, kilala mo na yung ugali, kasama mo na lahat. Kasi kung ang doon, ang iisipin ng iba kasi, especially yung ibang agency na baka magkaroon ng connivance, naku po. As an officer, gagawin mo ng kalokohan yung detachment mo, sino masisira? Diba? Kahit maglagay ka pa ng mga papit dyan, maglagay ka pa ng investigate dyan, napakapangit yung kailangan meron tayong ilalagay na isang guard na magre-report sa atin. Bakit kailangan maglagay? Ano yun? Di lalo paguguluhin lang yung detachment. Dapat ang agency magtiwala na sa officer. Kasi lahat ng palpak sa detachment, palpak ng officer yan. Kasi pag nalaman ng officer na gagawing mata ito ng agency, ang loyalty natin siyempre nasa agency. Di ba? The mere fact nagtatagal, lagi ko pong sinasabi yan, na nagtatagal ang detachment commander, ang mga officer sa isang client, napakalaking tulong sa agency yan dahil ang kanilang contract nananatili, di ba? Kaya nga dapat pag may mga officer na mahusay nagtatagal sa client, alagaan natin yan kasi asset na natin yan. Papalitan mo yan, sisirain mo yan, gagawin mo na kung anong kwento. Di ang gulo-gulo, anong mangyayari sa agency? Babagsak ang agency. Kaya kailangan na dapat, kaya natutuwa ako dun sa ibang mga agency na nagiging friend ko sa FB, meron akong friend talagang ng agency na sobrang galing niya talaga. Talaga yung mga tao niya, talagang smooth, talagang yung parang magkakapatid sila. Yung pagpapahalaga, ni ayaw talagang mag-resign sa kanila. Kahit i-pirate ng client, ayaw. Kasi nakita nila, yung pagpapahalaga ng agency sa kanila as a family. Hindi bilang empleyado. Kasi pag nakita ng guardian, kahit hindi sumasahod ng minimum yan, kung may pagpapahalaga ang mga namumuno sa ahensya, siguradong papahalagahan ka yan. Tanim mo yan kabutihan diba? Alam, taniman mo ng masama, anong aanihin mo dyan? Granada. Sasabog ka dyan. Pero kung tanihan man mo ng kabutihan, pagpapahalaga, pangunawa, respeto, sigurado yan. Kahit anong gawin ng iba dyan, hindi yan na matitinag sa agency at agency pa rin yan. Kasi andun yung pagpapahalaga. Diba? Okay, so mahalaga pong usapin niya na kinakailangan po talaga masustain din ng mga officer. Dapat tayo din ang kanya ipinapaliwanag natin sa kanila. Maging transparent din po tayo sa kanila when it comes to
money, syempre, lalo may mga contribution, dapat alam din nila yan. So yun, ang pag-aralan ng mga officer po yan, dapat mag-focus po tayo doon sa ating detachment, kung ano ang flow ng operation. Kasi yun lang naman ang tatrabahin araw-araw na para masustain yung needs ng client. So maraming pong salamat. I hope po sa nakatulong sa inyo yung vlog ko na to, at saka doon pa sa mga iba na nagsisimula sa mga officer. Huwag po kayong matakot, huwag kayong magdalawang isip. Basta ang importante, you have to focus your work, your duties and responsibilities. Alam po natin yung mga house rules ng company, pag-aralan nyo po yan. Diyan lang naman po ikot ang trabaho yung mga dapat pa na mga do's and don'ts, at saka yung mga concern na dapat din, at saka yung safety and security ng area, dapat lagi po natin challenge yan. Maraming salamat and have a blessed day po sa ating lahat.